Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi, November 28, 2024, dito po sa ating Facts First podcast. This is the first of our double header for tonight. Ang una po natin pag-uusapan ay yung parang ipinipilit na people power ng mga taga-suporta nitong si Vice President Sara Duterte dahil meron pong ilang miyembro or ilang mga taga-suporta si Vice President Sara Duterte na nagtipon-tipon o baka hanggang ngayon nagtitipon-tipon pa po diyan po sa historic EDSA Shrine kung saan of course noong 1986 at of course noong 2001 naging venue po yan para doon po sa dalawang peaceful people power revolutions na nakapagpatanggal po ng dalawang pangulo. Yung una diktador at yung isa dahil sa issue ng korupsyon. Pero actually parehong issue ng korupsyon yung kinasangkutan ng dalawang pangulong natanggal by virtue of the EDSA People Power Revolution. Pero minsan napapansin natin, afterward, parang nagkaroon din ng mga efforts para gamitin yung spirit ng EDSA for certain political ends, for certain political gain. At mukhang ganun po yata yung nakikita natin ngayon dahil Vice President Sara Duterte, pagkatapos siyang takutin, pagbantaan, napapatayin, at pagmumurahin yung Pangulo, ngayon, ang sigaw ng kanya mga taga-suporta ay people power. Okay, tingnan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yan po, yung possible exploitation ng EDSA spirit. At ang makakausap po natin ngayong gabi, of course, siya po yung rector ng Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace, o mas kilala sa pangalang EDSA Shrine. I'd like to welcome to our program si Father Jerome Siciliano. Magandang gabi, Father, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Hi, Christian, at magandang gabi sa lahat ng mga fans mo. Dami mong fans dami mong mga taga-panood. Nako. Taga-Father, kumusta po ba yung situation dyan? Meron pa po ba mga taga-suporta si Vice President na nagtipon-tipon sa paligid ng EDSA Shrine? Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang programa. Actually, marami dito mga vlogger, kasama yung kanilang mga supporters, and at the same time, yung mga bystanders. Marami din mga nagbibigay ng talumpati. Ngayon, naririnig ko sa background yung kanilang mga sinasabi habang tayo nag-uusap. Pangatlong araw na nila to at sinasabi nila na aabot pa sila until weekend kasi tuloy-tuloy na raw ang kanilang mga pagkilos. Pero ulitin ko, ang andi dito talaga ay mga nagbablog at kasama nga nila yung mga supporters din nila. Siyempre, content din yun, Christian, ano? Alam mo yun, kita din naman nila yun eh. Pero hindi ko makita dito sa mga dumadalo ay yung talagang, alam mong, may pagnanais talaga ng pagbabago. Ano? Kasi napagtanong-tanong ko din yung ilan eh. Sabi ko, anong ginagawa nyo dito? Suporta lang kanino. Meron daw silang mga, mga coordinator at pinapunta sila. Mga taga-saan baka ako kayo? Sabi nila naman taga-Caloocan. Kagabi yan, mga bandang 12:00 ng madaling araw. So sa ngayon, as we speak, mga ilan po yung huli nyo nakita na bilang ng mga taga-suporta dyan? Dumaan ako doon kanina. Ang tingin ko, baka mga 200 siguro to. So kaya mahigit na 200. Sige, around 200. Pero nagsimula sila 3 days ago, pretty much the same number ba o nadagdagan? Ang usual na number nila, ganun lang ang range eh. Mga 200, tapos pagdating ng mga hapon yan, mga 6:00 hanggang ngayon. Minsan umaabot sila ng mga 600 o kaya 400 and then ngayon, padwindle na naman kasi 9 o'clock na, di ba? Padwindle na naman yan. And then may siguro night siya, naabot sila ng mga 100 plus. Tapos kinabukasan, meron din mga natira na, of course, dito na yata natutulog yung ibang mga supporters. Dahil ang balita ko dito, hindi lamang mga taga-NCR, meron din dito na mga galing pa ng iba't ibang probinsya. Anong doon sa mga conversations nyo dyan sa ilang mga nakausap nyo? Bakit daw po sila nagpunta? Well, number one ay sumusuporta nga sila. Sabi ko, sino ba sinusuportahan ninyo? Medyo, ambiguous ang sagot eh. Kasi may handler sila. Meron silang team leader. Hindi ko alam kung yung team leader ba ang sumusuporta sa mga Duterte at yung mga nahahakot ay gano'n na rin, sumusuporta na rin sa mga Duterte. At pag tinanong mo naman sila na kayo ba ay andi dito para makipag-rally,
Sabi na basta suporta lang daw, ano? Ano ka ako yung suporta na gusto niyo talagang ibigay? Bakit hindi niyo na lang ihalal ulit? Halimbawa, tatakbo yan si Vice President Sara 2028. Bakit hindi niyo lang ihalal? Hindi naman kumikibo. So palagay Malinaw ko, po. yung mga yeah. Go ahead, Father. Go ahead. Palagay ko, yung mga andi dito nga, number one nakakatalaggers eh. Kasi mukha yatang sila ay, alam mo yon, meron din mga followers yan eh. So kaya naman ay, yeah. Do you get the sense na ano to, may artificiality, mukhang staged itong isinasagawa nilang parang mini people power? Well, yung sinasabi mong artificiality, very glaring yan, ano? Kasi hindi naman ito yung tipong umusbong lang eh. Kaya nang binabanggit ko kanina na meron ditong mga nag-i-invite na mga supporter, tapos may mga coordinator, anong ibig sabihin nun? So talagang pinapunta lang dito, for what purpose? Para magkaroon ng tao. Tapos sabi ko nga, maaalis din naman yung mga tao. Madaling araw, nag-aalisan din eh. Tapos babalik na naman yan, ito, mga bandang hapon, hanggang ganitong mga oras, mga siguro mga 9, 10, ganyan, andyan dyan pa rin yan. Pero maya-maya, nag-dwindle na number eh. So yung artificiality, glaring yun, kitang-kita natin dito. So hindi ito yung tipong, well, batid natin yung EDSA 1, di ba? Talagang nagdagsaan yung mga tao. At ito, pangatlong araw pero hindi natin ma-feel eh, na nakikisimpatiya yung taong bayan. Nasa tapat lang to, Christian, ng mall. At ina-expect mo, di ba? Marami ding tao sa mall kahit papano. Pero yung mga tao, kapag tiningnan mo, parang wala lang silang pakialam eh. Kumbaga diretso lang sila sa kanilang mga ordinaryong gawain. Sumusulyap yan. Ang pagkakaiba nito doon sa EDSA 1, wala pang mall noon dito, 1986. Wala pa ding simbahan dito noon. Yung binanggit kong dalawang institusyon na yan, hindi pa institusyon siguro yung mall, yung dalawang establishmento na yan, simbahan tsaka mall, pero nakagad mga tao yan eh. But nonetheless, yung mga tao sa simbahan, hindi mo makitang pumupunta dito sa pagtitipon nila. Yung mga taong nasa mall, hindi mo rin naman makita na talagang naglalagi para kiisa sa kanilang mga ginagawa. Oo nga eh. Inisip ko kasi dyan, Father, malinaw ba dun sa mga nandyan kung ano yung issues? Kasi kung malinaw yan at right thinking, yung sa isang objective na pagtingin, no, parang I don't know kung masusuportahan yung isang leader na ganun magsalita, ganun kabastos. Pinagbantaan na ipapapatay yung presidente, speaker, first lady, at hindi sinasagot yung issues pagdating ng confidential funds na milyong-milyon. I mean, di ba? You don't have to be a Duterte hater or supporter pag tumutok lang doon sa mga issues na yon. So, malinaw po ba sa kanila yung mga yan? Well, Christian, ang tingin ko dito sa speakers dito, they are preaching to the choir. Meaning to say, ito yung leaders nila. Whether sabihin mo man yan na nang tetret ang nagtetrete ng pangalawang pangulo, merong mga issue ang pangalawang pangulo na hindi sinasagot. Hindi naman maniniwala yun eh. Kasi dito, yung mga speaker, ang pinapalabas naman nila ay yung di umano, mga katiwalian din sa pamumuno ni BBM. So yan, narinig ko, nagisigawan sila, Duterte, Duterte. Yung mga speakers sila, yun ang mga ipinapahayag dito eh. Na di umano itong si Martin Romualdez ay marami ding ginagawang katiwalian. BBM ay gumagamit ng kabawal na gamot. So on and so forth. Ito yung mga usual na naririnig natin na binabato sa First Family, sa Speaker of the House, sa mga kongresista. You seldom hear about what Sara Duterte is doing. Kumusta yung kumbaga, kumusta po yung mga tao dito? Sige po, go ahead, Father. Go ahead, sorry. Yung mga tao dito, they are more about supporting the Vice President because they believe that President Marcos is harassing the Vice President, and at the same time, itong gobyerno na to, ito ang may mali na ginagawa laban sa mga Duterte. Yun ang kanilang paniniwala. Okay. At sa akin naman, parang it doesn't have to be the battle of good versus evil eh. Pwede kasi the battle of bad versus evil yan eh. Kasi pwede parehong may mali, pero depende kung anong gusto tutukan. Pero aside from that, gusto ko muna pag-usapan, are they antagonistic ba sa inyo? Diyan sa mga tagapamuno ng EDSA Shrine?
Kasi baka may inisip na, hindi kayo nakikisimpatya sa amin. Meron po bang ganun kayo nararamdaman na antagonism on the part of those massing up there? Kung antagonism lang yung mga leaders nito. Ang mga leaders nito na napapakinggan ko, halimbawa si Agent Morales, yan naman talaga kahapon sa speeches niya ay binanatan niya ako na itong simbahan daw ay hindi naman daw ito pag-aari mismo ng simbahan, kundi ito ay owned daw by the public. That's why they have the right to stage rallies dito Mali sa yata. vicinity ng simbahan. Diba? Mali po yata yung kay impormasyon. Alam mo, actually, hindi impormasyon Yun ang kanyang paniniwala. Nagkaroon na kami, Christian, ng pag-uusap niyan. At yun ang kanyang laging ini-insist. Distorted So how can you actually talk to a guy whose distorted sense of history and belief ay iginigiit sa'yo? So kaya, ganun ang kanyang ipinapahayag dito. Samantalang ang totoo nito, Christian, nung unang araw na nangyari ito last Monday, Tuesday, ipinakita namin yung pagtanggap sa mga dumagsa dito sa loob ng EDSA Shrine. Hindi namin sila pinaalis kasi you give them the benefit of the doubt. Gusto nila magsimba, nagsimba naman din sila. So magmula umaga yung Christian hanggang gabi. Hindi namin pinaalis. Kitang-kita namin na yung iba natutulog, yung iba ay nakasalampak na doon sa mga upuan, yung iba ay kumakain, umiinom ng tubig, o kung ano-ano pa man. Pero sabi ko nga, sige, pagbigyan natin ng mga to, kasi kapag pinalabas mo naman ng ganun-ganun lang, tayo pa yung masama. Ang simbahan naman open para sa lahat, nagsimba naman lang daw sila. Okay, pero pagdating naman ng gabi, bago nung 6 p.m. mass na yon, no Tuesday, peacefully, sila din naman ay lumabas. Pero ang tinutwist ngayon, itong mga organizers dito, narinig ko na pinapaalis daw ng simbahan, yung pamunuan daw dito ay kumbaga dapat lang din daw na mamulat din sa katotohanan, bakit daw hindi sila suportahan. Ang katotohanan namin iba sa katotohanan nila Yung paniniwala namin iba sa mga sinasabi nila. Yung ganyan, Father, paano nyo hinahandle yan? Yung ina-exploit yung EDSA spirit, pati na EDSA shrine itself para sa kanilang political ends. Well, alam mo, ito ay usual na nangyayari, di ba? Na may mga exploitation talaga. Okay, number 1 na exploit dito, yung mga mahihirap. Ayaw nilang tanggapin yan na-exploit nila mga mahihirap. Ayaw nilang paniwalaan na yung ginagawa nila ay pagta-take advantage nitong mga mahihirap. Ang argumento nila nagbinibigay sa akin Father, napakasama nyo namang magsalita. Bakit nyo minamaliit at pinapababa yung mga mahihirap? Bakit ganun kayo? Pari pa naman din kayo. Yan, antagonism yan, di ba? Inabanatan nila ako sa Facebook at kung ano-ano pang mga platform nila. So, hindi pa ba malinaw sa inyo yan? Sabi ko nga, hindi pa ba malinaw sa inyo yan? Na pinagsasamantalahan yung pagiging mahirap nito, yung pangailangan nila, di umano binibigay ninyo. So, pangalawa, yung sinasabi mong EDSA spirit, ito yung ironical Ito yung mga tao na hindi noon naniniwala sa EDSA. Kasi unang-una nga, ang EDSA na to ay di umano ay equated o kaya identified sa mga dilawan. Etong kampo na to ngayon na nagrarally dito, ito yung mga ayaw sa ganung mga grupo na binanggit ko Yung pink, yung dilaw. Tapos ngayon sasabihin nila, EDSA, magkaisa na tayo dito. Ngayon, Christian, bibigyan kita ng isang magandang information na pag-alaman ko, nang gustong-gusto talaga nilang pagdausan ng kanilang rally, di umano, ay yung doon sa tapat. Kapag dumaan ka ng EDSA at saka Ortigas, makikita mo yung may tapat doon, di ba? May stage kung saan noon ginawa yung swearing in or oath-taking ng Pangulo. Hindi ko na babanggitin kung sinong Pangulo. Gusto nila doon. Alam niyo kung bakit? Kitang-kita doon yung EDSA Symbolic sa kanila to. Kasi yung EDSA ay naging mitsa ng pagpapatalsik noon sa Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Parang gusto nilang palabasin ngayon na dapat doon din tayo kasi symbolic nga. Pero hindi ako pumapayag. Tinututulan ko yan dahil yan nga pag-i-exploit na naman yan ng kasaysayan. Kaya andi dito sila sa labas, nasa gitna sila ng Robinson's Gallery at saka ng EDSA Shrine. Gusto nilang magtayo ng platform. Sabi ko hindi pwede dahil yan ay makakablock ng view ng simbahan.
I need to protect the interest of the church. So, yung binabanggit mo dito na antagonism, exploitation, ng EDSA spirit, pati ng mga mahihirap, nakukitang-kita yan ngayon. Okay. So, dito, ano ba nakikita niyo sense? Mukha bang ang tumbok ng mga ito ay i-destabilize or worse, pabagsakan yung administrasyon? Kumaga, wag na papanggap. Mukhang yun ba yung target dyan? Well, base naman sa kanilang speeches, pabagsakin talaga administrasyon. Sige, ang sigaw nila dito, sobrang na tama na palitan na. So, anong ibig sabihin, di ba? So, kumbaga, naniniwala sila na itong administrasyon na to, hindi karapat-dapat. Ang mga allegations sila, dahil nga daw, yung ating Pangulo ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. So, doon pa lang daw ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Pangalawa, yung katiwalian daw na napili din. So, hindi nila makita na yung sinusuportahan, may mga akusasyon din, na laban sa tungkol sa katiwalian. So, parang sa kanila, hindi tinitingnan, yung akusasyon sa mga taong sinusuportahan nila dahil nakatuon ang kanilang ang kanilang pagtingin dito sa kalaban nila sa administrasyong Marcos. Dito sa sa parte ng discussion natin panghuli, gusto ko sana pag-usapan, Father, yung paano ba natin parang mas gagabayan yung mga Pilipino para maibalik yung discussion doon sa mga batayang prinsipyo tsaka mga basic values na dapat ipinaglalaban. Kasi madaling mag-rally, pero ang hindi madaling sagutin, ano ba yung pinaglalaban? At yung pinaglalaban na ba yun, nakabase ba siya sa matinong prinsipyo o values? Kasi kung gano'n, baka naman na-exploit lang yung ating mga institusyon, pasilidad, pati nga yung sinasabi nyo, yung kawawang Pilipino. Sa simbahan Christian, nagsusumikap kami na magbigay ng edukasyon sa usaping pampolitika at ginagamit namin dito yung napakayaman na tinatawag na Catholic social teachings. May mga programa kami na ganito ang ipinaparating, itinuturo namin sa taong bayan. However, Christian, it's also a big question for us, na ito bang mga taong to na tinuturuan mo, sila ba ay receptive sa tinuturo? Sila ba ay, kumbaga, interesado pa rin na matuto? Ang napapansin namin, kapag may ganitong mga crisis, ganitong mga usapin, yung taong bayan ay naghahanap ng kakampi. Yung tipong aaruga sa kanila, makakaunawa sa kanila. Pero kapag halimbawa nabigyan mo na yan ng kung ano-anong pabor, nakakalimutan nila yung kanilang krisis sa pinagdaanan. So doon kami parang parang sabi, ano to? Bakit ganun na? So na-realize namin na nagsusumikap ka na sana ay maturuan mo yung taong bayan para may matutunan sila. Pero mukha yatang mas mahalaga sa kanila yung present nilang concerns. Ano yung present concerns na yan? Gutom ka, wala kang trabaho, bibigyan ka ng pabor, kumbaga aalagaan ka, yung political patronage sa tinatawag natin, ang nag-aalaga sa'yo, mga politiko, limot mo lahat ng problema eh. You are in the good graces of the politicians, and the politicians know how to exploit yung ganitong situation at pananaw. So ngayon, case in point, nung 2022 election, pati nung 2016 elections, naging masipag yung simbahan noon eh. Kasi aminin natin, 2016 elections ay talagang hindi naman pumabor ang ilang mga tao sa simbahan kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga nanggagalaiti siya noon, di ba? Kaya binira niya ng binira yung Katolikong simbahan. Noong 2022, batid mo din kung sino ang sinuportahan ng ilang mga leader ng Katolikong simbahan. So, hindi lang pagsuporta ang ginawa Christian eh. Kaya doon naging palasak yung tinatawag na discernment, circles of discernment, di ba? Napag-alaman mo yan, napag-usapan yan. So, ando doon sa circles of discernment, yung pagtatalakay ng mga issue, pagtuturo ng pangapananaw ng simbahan tungkol sa politika, pero hindi yung pamumulitika in a sense. Ang nais lang namin, magabayan nga yung taong bayan. Pero nung lumabas yung result, overwhelming eh. Di ba? So napakalayo ng agwat. Kami ngayon parang okay,
Merong mga aligasyon na, kasi nadaya or what. Pero, hindi mo may kakaila eh. Na parang, our voice wasn't heard at the time. So, kaya, ano pa ba ang pwede namin gawin? Ano pang approach kaya ang pwede namin, kumbaga ay, kumbaga ay, gawin dito para at least itong mga kababayan nga natin ay ma-reach out namin. Yung bang estratehiya namin ay tama pa ba? O we are riding on a high horse kaya hindi rin makarelate itong mga taong to. So I don't know. Well, we don't have to provide the answers now at honestly, natatanong din po sa akin yan pero napakahirap talagang sagutin and siguro wala talagang quick fix dyan. Pero in the meantime, siguro all of us would agree, hindi natin pwedeng sukuan yung problema. We have to remain hopeful at manalig sa Panginoon. Father Jerome, maraming salamat po for joining us. Alam ko, busy kayo. Ang dami yung problema. Nakadagdag pa yan. Pero maraming salamat po for joining us tonight dito po sa Facts First. Thank you din, Christian. Thank you.